magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay pakasakaling naghimala na makapagpadala ang berhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y nakapasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Mama, gusto ko dyan dito. Makinig ka sa mama mo, iho. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Tandang Selo, problema. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang maibukang pangmusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Nabibi na siya.